Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na isa ang Australia sa kinonsidera para sa interim release ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang hiling na interim release, ipinababasura ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Saksi si Marisol Abduraman. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Si Vice President Sara Duterte na mismo nang kumpirma na isa ang bansang Australia sa kinonsidera ng legal team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Paglilinaw ng bise, hindi ito ang kanyang pakay sa kanyang pagbisita sa Australia kamakailan. Gayunman, sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong. But unfortunately, she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future. Bukod sa Australia, may isa pang bansa na binanggit sa hiling na interim release ng kanyang ama pero hindi siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Sa 15 pahinang dokumento noong June 23, hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na huwag pagbigyan ng interim release na hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa prosekusyon, kailangan nakadetain ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands para matiyak na haharap siya sa paglilitis. Lalo't di raw nito tinatanggap ang pagkalehitimo ng legal proceedings laban sa kanya. Posible rin daw magkaroon ng oportunidad ang dating Pangulo na pagbantaan ang mga testigo kung pagbibigyan ang interim release. Sinagot din ng prosekusyon ang sinabi ng depensa na naghayag ng hindi pagtutulang prosekusyon sa pansamantalang paglaya ni Duterte sa hindi binanggit na bansa. Ayon sa prosekusyon, hindi sila pumayag na sa naturang bansa isagawa ang interim release, kundi sa ibang bansa na di rin nila pinangalanan. May mahabang kasaysay na raw ito ng kooperasyon sa ICC, di gaya ng bansang tinukoy ng kampo ni Duterte sa kanyang hiling. May mga redacted o itinago sa public version ng dokumento, pero nabanggit na kakain ng oras at magiging komplikado ang pagpapaharap sa dating Pangulo sa ICC. Wala pang pahayag tungkol dito ang kampo ng dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi.